And the breadwinner na nagtitinda ng sisig is... Number... Alam niyo kung bakit? Ngayon lang lumabas yung may hawak ng confetti. Hindi ko siya nakikita everyday. Ngayon ang ayun o, si Confetti Man. First time, Isa, congratulations! Thank you! Congratulations Ang saya din ni sa Christine aking Joy. dami, Christine Oo. Joy. At saka sa lahat ng ating contestants. Yes. Lahat sila, ramdam ko ay breadwinner. Yes. Christine Joy, meron kang tatanggaping 10,000 pesos. Okay. Si Ay. number 2, ang totoong breadwinner na nagtitinda ng sisig. Kausapin natin si number 1, si Kuya J.M. Muñoz. Kuya, anong trabaho mo talaga? Ako po ay isang mototaxi rider at furniture maker po. Mototaxi rider and Furniture maker. furniture maker. Pero breadwinner ka ba? May katuwang po ako sa buhay. Hindi naman siya breadwinner. Pero May katuwang furniture maker at saka motor taxi driver. Taxi rider. rider. Nagji-gym ka din, kuya? Yes po. Nag-jeep. Sabi ko sa inyo eh. Alam mo eh, no? Saka may kalyo. Ayan. Alam Pero, ko yung kalyo ng gym. Kalyo na yun. pero ang galing mo, Hano, nagsalita ka nadama ka din namin. Thank you po. Maraming salamat sa pagsali, Salamat po. Kuya. Kay number 3 na tayo. Naku, ang dami mo nabudol, ate, ha? Sa iyak mong yun, pinaniwala lamang ang buong mundo ang nakararami. Ano talaga ang totoong trabaho ni ate Crisalis Nadua? Ang totoong trabaho ko po ay salonista po. Salon Hairdresser staff. po. Hairdresser ka. po. Okay. Opo, yun po yung totoong trabaho. Breadwinner ka? Hindi po ako breadwinner kasi meron po akong katuwang ng aking biyanan po. Okay. Damang-dama din namin. oh. Diba? Tapos umamin pa. True. Diba? Thank you very much, ate. Ang galing mo. Palakpakan naman natin si number 1 J. Muñoz at si Crisalis Nadua. Eto na, kilalanin na natin ang totoong breadwinner. Si number 2, si Raymark Marcelo. Kuya? Dito ka na. Yeah. Hi, Kuya Raymark. Hello din po. Ay, taga saan ka? Ako po ay taga San Mateo Rizal po. San Mateo Rizal. Ikaw ay ilang taon ng vendor ng sisig? 3 years na po ngayon. 3 years. Sa iyo yung tindahan o ikaw ay namamasukan? Namamasukan lang po ako bilang tindera po sa pinsang ko po. Oh, may pangalan ba yan? Sabihin mo para puntahan ka nila. Dali, promote mo. Puntahan niyo po ang Dacoba Sisig sa Rodriguez Rizal. Anong pangalan, kuya? Dacobas po. Ano? Dakubas. Takuba, sisi. Pakispell, kuya. D-A-C-U. Dakubas. Dakubas po. Dakubas. Dakubas Sisig. Sa Antipo. Rodriguez Rizal po sa Rodriguez. Riverside. Sa Makikita niyo po. Riverside. Ayun. Amoy sisig, may ubas, no? Yeah, tsaka malaki ha, kasi Dakubas. Dakubas. Ayan. Bisitahin niyo siya doon. Oo, para baka kung meron kayong gusto niyong maglambing kay Kuya ngayong Pasko, bisitahin niyo at para bumenta siya. Baka dahil dito magkakaroon na siya ng sarili niyang sisig Yes, stand. why not? Why not? Praise God, thank you, Lord. Yes. So, Kuya, matagal ka ng breadwinner? Ilang taong ka ng breadwinner? Breadwinner po ako ay 8 taon pa lang po. Walang taong gulang nung bata ka pa? Walong taon? 8 taon po nagtitinda na po ako na pumubuhay. Nagtitinda po ako ng gulay. Okay, hindi na. 8 years old ka or 8 years ka ng breadwinner? 8 years. Po, hindi po. Simula po 8 years old po. 8 years old pa lang. Bakit ang aga mo namang nagtrabaho? Na anong nangyari sa pamilya mo? Kasi po sa kadalahan ng wala po tayong, kumbaga, masyadong kita sa buhay ang magulang, nanay. Ako na po ang tumayo bilang padre de pamilya dahil po ang tatay ko, huwag na po natin, sumalangit tawa ang kanyang kaluluwa. Hindi ko po inaano na magbigay siya, pero kasi po may bisyo Ayun po, napakahirap ng buhay na alam mo, may magulang ka, pero ikaw nagsasakripisyo para sa pamilya mo. Kasi, nagtitinda ka, nag-ano ka, para lang may papakain, na tatago kang kumain, kasi may pinapadala mo na magulang mo, pero binubulsa lang ng lola mo. Dahil sa lola po ako, wala po ako sa nanay po.
So, ikaw ang tumayo na tatay ng pamilya niyo. Opo. May mga kapatid ka? Meron po. Ikaw ang nag-provide sa kanilang Lahat po, ako po. Ilan ang kapatid mo? 4 po kami ngayon na magkakapatid po. Tapos, ako lang din po ang bumubuhay. Pero yung isa po, nasa Bulacan na po, may asawa na po. At least kahit paano po, sabi ko, nabawasan naman ng dalahin ko sa buhay. Kasi po, yung ultimo kikitain mo na napakaliit, ilalaan mo lang para sa kanila. Yung wala ka na matira para may mapakain lang sa kanila. May asawa na siya? May asawa na yung kapatid mo? Opo. Kahit paano po, tinutulungan ko pa rin po kasi ganun po ako eh. Kasi sabi ko nga po, hanggat pa hindi nagpapantayan pa ako, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. So, hindi pantay ang paa mo ngayon? Di. Ano bang... Parang pantay naman. Pantay eh. Hindi naman nakaangat yung isa. So, hindi pantay hanggat Ako hindi pantay. Mas mataas yung kaliwa kasi. Kasi po, ang sarap po tumulong sa kapatid mo, sa pamilya mo, nang bukal sa puso mo. Pero may sarili ka ng pamilya. Wala. Wala po. Pero, nagigets ko yun ha. Napakabuti mo, napakalaki ng puso mo para gustuhin mong tumulong sa sarili mo. Pero, maganda yun. Pero dapat hindi tayo umaabot sa puntong ikinamamatay natin yan. Ha? 'Di ba? Kasi tayo ay naghahanap buhay para mabuhay. Hindi para mamatay. Hindi para ikamatay natin yung ginagawa natin. Lalong-lalo na kung yun ay nasasayang kasi, 'di ba, parang kaya hindi ka makalipad kasi pinabibigat mo yung sarili mo. Alam mo, di ba mas madaling lumipad pag magaan ka? Oo. Pag magaan ka. Maraming nakapas. Marami rito, merong taong kaya nabigat kasi walang choice eh. Kailangan nilang pasanin. Nawala yung mga magulang, siya ang panganay, ang liliit pa ng mga kapatid niya. Kaya kailangan pasanin. Pero meron din naman ako naririnig na choice mo kasing pasanin eh, di ba? Nagpapasan ba? Oo. Di ba? Pero choice mo. Ikaw. At saka pwede ka rin namang tumanggi para mabigyan mo din sila ng pagkakataon at yung sarili mo din ng pagkakataon na kailangan ma-break natin yon yung sa sobrang kabaitan natin. Yes. May ano mang sobra kasi ay mali. Diba? Kahit kabaitan pa yan. Diba? Kahit pag-ibig pa yan, ano mang sobra ay mali. Kailangan, nasa tama lang yung gusto mo silang tumulong pero hindi sa aabot ka sa namamatay ka na sa pagod. Yes. Pwede ba akong mag-quote dun sa play namin? Merong isang ano dun, "No is golden. It's the good kind of power. It's the way to set boundaries." Kasi Yung pagtanggi. yung pagtanggi minsan. Hindi naman sa sinasabi mong never. Baka lang ngayon, hindi pwede. Yeah. May Hindi masamang ganon. tumanggi paminsan-minsan. Oo, paminsan-minsan. Kasi depende din kung wala ka na palang ikinabubunot. Yung pagbubunutan ba, tapos ipinangungutang mo na din, ikaw na rin yung Yeah. yung mga pababa ng pababa, naiipit ka na rin. At saka yung iniisip natin, kasi kung hindi ko siya tutulungan, wala silang magagawa eh. Hindi. Bitawan mo yan. Gagawa at gagawa sila ng paraan. Tigilan Kasi hindi sila. naman sila papayag na mamatay sila eh. Ikaw nga na may hindi ka may-ari ng katawan, gumawa ka ng paraan. Gagawa yan ng paraan. Hindi yan papayag na hindi siya na hindi siya kakain. Hindi siya papayag na wala siyang gagawin. Kaya kailangan mo silang bigyan din ng pagkakataon na kilos ka din ha. Kasi kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Amen. Diba? Hindi naman sa pag-aano ha, pero katulad ng ngipin. Hindi mo mabigay sa sarili mo yung Yes. ngipin mo. Yes. Yes. Diba? Pangangailangan mo yan. Diba? Maharap ka sa tao. Hindi masama sigurong nakatanggi ka sa iba para maibigay mo naman yan sa sarili mo. Kung gusto mo. Kailangan Pwede mong naman. gustuhin na mahalin mo yung sarili mo. Yes. Kailangan mong gustuhin tumanggi at mag-no din paminsan-minsan. Ha? You cannot give from an empty cup. Yeah. Pero hindi ka masamang tao. Hindi ka masamang tao. Napaka-amazing. Minsan lang kasi yung masyado tayong natatali sa tanikala ng kailangang mabuti tayo. Kultura din natin yan. Yes. Ating i-acknowledge, it's a very Filipino cultural thing. Sinasanay natin kasi yung iba na umasa na lang sa atin. Yun. Ayaw natin Imbis na matuto turuan sila. natin sila, di ba? Kailangan turuan natin sila mangisda. Teach them Hindi how to bigyan ng fish. isda ng kusa. Yes. Bigyan ng Pang Bingwit. So, bibigyan mo sila ng Yes. sisig business. Kahit nga hindi mo turuan eh. Oo.
hayaan mo sila. Hayaan matuto. Kung gusto nilang mangisda o kung paano sila kukuha ng isda, hayaan mo. Bigay mo lang sa Let kanila them yun. figure it Pero out. minsan mahirap din bilang isang breadwinner. Totoo. Yung sobrang pagmamahal mo. Yeah. Gusto mong hindi, gusto mong tulungan sila na tumayo sa sarili nila. Pero sa sobrang pagmamahal mo, minsan nakukonsensya ka. Hindi mo matiis din kasi. Medyo mahirap, pero Mahirap. kailangan. Kailangan tibayan mo din yung loob mo. Mahirap talaga. Pero kailangan. Pero pag nakita mo na tumayo sila sa sarili nilang paa, ay nakaka-proud. Don't wanna cry. Alam Kasi natin yan yung yan. nangyari sa mga kapatid ko. Pero mahirap talaga. Pero kailangan mong gawin para mabuhay ka at matuto silang mabuhay. Yes. Kasi kung hindi, pare-pareho kayong maghihirap at mamamatay ng Correct. malungkot. Yeah.